at mag-isa lang siya, na kinagulat niya. Bigla naman may umatake sa kanya na halos skeleton na, inagaw niya weapon nito at binalibag, madali naman nabali buto nito. Pero gumagalaw pa rin ito, kaya tinapos na ito ni Lucio. Sinervi naman ni Lucio ang paligid ng ruin, busy siya sa pagtingin ng biglang may lumabas na kamay sa lupa na kinagulat niya. Dito naglabasan ang mga zombie, kaya tumakas na si Lucio. Nang tumigil siya ay napansin niya na mabagal kumilos ang zombie na kinatuwa naman niya. Sa kanya nakita ang nagtatakbuhan ng mga estudyante na hinahabol ng zombie. Kinalaban naman ni Lucio ang mga zombie, habang ang mga estudyante ay nanood lang. Nang matalo niya ang zombie ay tinanong niya kung ano plano ng mga ito, pero mukhang walang plano mga ito at gusto pa nila siya magstay para protektahan sila. Pero pinayuhan niya lang ang mga ito at sinabi ang kahinaan ng zombie, binigay din niya weapon niya at umalis na. Habang mag-isa naman si Lucio ay patuloy niya tinatalo ang mga zombie. Habang naghahanap siya ng lugar na safe ay nakita niya ang isa sa nakablock na nagbigay sa kanya ng upuan na wala ng buhay. Pero wala magawa si Lucio kaya nagpatuloy siya sa pagtakbo. May nakita naman siya na pulang bagay. Inatake niya ito. Doon niya nakita ang isang lalaki na naka-uniform na may hawak na skyrocket. Dito may pa-flashback ang lalaki na isa pala sa mga intruder sa ruins. At binigyan sila tag-isa ng skyrocket para signal sa mga kasama nila pero nawala chance niya dahil hinarang ni Lucio. Dahil doon galit na galit ito kay Lucio. Na kinatuwa naman niya, nagpakilala naman ito bilang Chang Huanyo at nagpakilala naman si Lucio bilang Liu Li, at nagbigay ng maling lugar na kinainis ni Chang Huanyo. Saka nagka-interes pa ito sa weapon ni Lucio, kunyari papahawak ni Lucio pero binawi din, na kinainis nito. Aalis na sana ang lalaki pero hindi ito tinigilan ni Lucio, at gusto pa niya sumama dito, na lalong kinabuisit nito. Pero wala ito magawa dahil hindi siya pwede mabuking. Pero ito naman si Lucio gusto lang mambwisit dahil katulad ito ni Luili na madaling asarin. Sinundan ito ni Lucio. Bigla naman may naglabasan na sandamakmak na zombie, at habang natakbo sila ay hiningi nito weapon ni Lucio. Kunyari ulit ibibigay ni Lucio pero hindi pala, na kinainis nito at nagtakot-takutan pa si Lucio. Napipiko na ito kay Lucio. Tinulak naman ni Lucio ang lalaki at tinapakan pa isang zombie sabay takbo. Naiwan ang lalaki na inatake ng zombie at napilitan maglabas ng weapon niya, sabay takbo na rin. Nabilib naman si Lucio sa daming points na nakuha niya kay Chang Huanyo. Nagulat naman siya dahil nakasunod ito sa kanya na mukhang galit, kaya nagpanggap siyang hinihingal. Naghanap sila ng safe na lugar para magpahinga. Mukhang hinihintay ng lalaki na matulog si Lucio para tapusin. Pero mukhang alam ni Lucio plano niya. Kaya puyat silang dalawa na mukhang haggard naman si Chang Huanyo, at patuloy na naiinis kay Lucio. Habang si Lucio relax lang, umalis muna si Lucio para patagang kumain ng stinky tofu. Bumalik naman siya na may dala stinky tofu. Halos hindi makapaniwala si Chang Huanyo na may stinky tofu si Lucio. Kaya biniwisit ito ni Lucio sa mga kwento niya. Umabot na sa limit pasensya ni Chang Huanyo at inatake si Lucio na naharang naman agad ni Lucio. Naglaban sila dalawa at bogbog sarado ang lalaki. Dahil nawala ng weapon si Lucio ay napilitan siya gamitin ang spirit weapon niya, at tumagos ito sa dibdib ng lalaki, at medyo nalungkot si Lucio pero nagpatuloy siya sa paglalakbay sa ruin. May napuntahan naman siya na mapuno na parte ng ruin, at dito may nakita siyang puno ng prutas. Inakyat niya ito at kumain pero galit na galit ang mga squirrel sa kanya. Wala naman paki si Lucio at kumuha pa ng madami. May lumabas pa na boss na squirrel at binato siya ng malaking bato. Inasar naman ni Lucio ang mga ito kaya pinagbabato siya habang patakas siya. Masaya naman si Lucio sa nakuha niya na prutas. Habang nagpapahinga si Lucio ay may umatake sa kanyang grupo ng mga wolf. Tinakasan naman ito ni Lucio. Hinabol siya ng mga ito nang madaan siya sa forest ay pinagbabato naman siya ng mga squirrel. Inatake siya ng wolf at na-injured siya. Kumuha naman siya ng stellar fruits para pagalingin ito pero hindi ito gumana. Kaya tumakbo siya ng tumakbo. Hanggang mapudpod na sapatos niya, kaya binato na lang ito. Napansin naman niya na mas naging komportable takbo niya at bumalik pa energy niya, na parang siyang nagtitraining ng sword. Binilisan niya ang pagtakbo hanggang maiwan ang mga wolf. Nakatakas siya at nakita naman niya na may mga grupo ng mga estudyante at pinuntahan ang mga ito. Nakilala naman niya ang mga ito na mga estudyante na binigyan niya ng weapon niya. Nakiusap naman ang mga ito na magstay siya na may pahawak pa si ate. Pero iniwasan ito ni Lucio na kinais nito pero pinagbigyan niya ang mga ito na magstay siya ng isang gabi. Kumain pa si Lucio sa harap ng mga gutom na estudyante na kinagulat at kinainis ng mga ito.
Tinuro naman niya sa mga ito saan niya nakuha fruits at nag-warning pa. Bigla naman lumapit ang babae at mabait itong kinausap. Ininggit pa ito ni Lucio at pinatakam pero hindi rin pinagbigyan kaya nainis. Nag-resort naman sa pananakot ang mga ito para makuha ang mga prutas ni Lucio. Dinaan na ito ni Lucio sa kwento na nagpapikan dito, na kinatamba nito dahil sa gutom. Kinuha niya ang weapon niya na axe at swords na kinatakot ng mga ito. Iniwan na naman ni Lucio ang mga ito. Pinakita naman sa huling eksena na nag-iwan naman siya ng fruits para sa mga estudyante. Naglalakad ng nakapaa si Lucio at nagmo-moment, nang biglang may naramdaman siyang parating, naging alerto naman si Lucio. Bigla naman may dumating na zombie na nakasakay sa kabayo at may hawak pang spear. Inatake siya nito pero nahawakan naman niya agad ang spear. Inagaw ni Lucio ang weapon nito na kinainis naman ng zombie. Nagulat naman si Lucio dahil may emotion ang zombie. Puwersahan niyang inagaw ang weapon nito at binalibag ang zombie na kinainis nito. Nang dumating ang mga backup ng zombie ay tumakas si Lucio dala ang spear ng zombie. Umakyat siya sa mataas na lugar pero pina na siya ng mga zombie. Natuwa naman si Lucio at basic na iniwasan ang mga pana. Pinatigil naman ng boss ng mga zombie ang atake. Mukhang nainis sila kay Lucio at ang isa naman na kuhanan ni Lucio ng weapon ay inis na kinuha ang espada niya para maging weapon. Umalis na lang ang mga zombie. Dinala naman ni Lucio ang mga nakuha niyang weapon sa mga zombie. Nagulat naman si Lucio dahil may power ang spear na kinatuwa niya. Samantala sinusubaybayan ng mga taga-Heavenly Network ang mga zombie at pinaplano kung paano talunin ang mga zombie. Dahil hindi nila magamit ang power nila sa loob ng ruin at hindi rin gumagana sa mga ito ang mga bala. Kaya pinalano nila talunin ang leader. Nakita nila ang isa na kakaiba na walang helmet at espada gamit, at napagkamalan itong leader. Inutusan ng isa sa Heavenly Network na atakin ito. Duda naman ang isa sa kanila. Dahil masyado daw obvious ang leader, tinuloy pa rin atakihin ang zombie na napagkamala na leader. Natuwa naman sila dahil napabagsak nila ito, at inutos pa ng isa na atakihin ang mga zombie. Pero biglang nakita sila ng totoong leader, na kinagulat nila, at pinagpapana naman sila ng mga zombie. Takbuhan naman sila. Nakatakas sila at nagpahinga. Nagtaka naman isa sa kanila dahil tinapos naman nila ang leader. Pero biglang sumingit ang isa at sinabi na hindi leader ang tinapos nila. Bigla naman nila nakita si Lucio na inaabangan ang mga zombie. Nang malapit na ang mga ito ay tinalunan ni Lucio ang isa sa zombie at inatake ito. Nang malaglag ito sa kabayo ay kinuha ni Lucio ang spear nito at umakyat ulit si Lucio sa mataas na lugar. Saka naman inutos ng leader na atakihin si Lucio. Pinagpapana si Lucio ng mga ito, pero madali lang ito iniwasan ni Lucio hanggang sa makatakas siya. Masaya naman si Lucio sa nakuha niyang spear. Hindi naman makapaniwala ang mga taga-Heavenly Network na estudyante lang si Lucio ng Daoyuan, dahil ayon sa pinakita nito ay nasa level D ito, pero kinumpirma ng mga kasama nilang estudyante na taga-Daoyuan si Lucio at ito ang nakipag-arm wrestling kay Liu Li at nag-awaken. Habang relax na nasa taas ng puno si Lucio, ay busy naman ang mga zombie sa paghahanap sa kanya. Bigla naman naalala ni Lucio na mahilig siyang makipagtaguan sa mga bata sa ampunan. At inabot na ng gabi ay hindi siya nakikita ng mga ito. Tanging si Lu Xiaoyu lang nakahanap sa kanya na kinagulat niya. Natuwa naman sa nang maalala niya iyon. Nagpatuloy si Lucio sa paglalakbay sa ruins. Habang naglalakad siya ay nagulat siya dahil inambush siya ng mga zombie. Ginamit niya ang mga weapon na nakuha niya sa mga ito at madali naman niya natalo ang mga ito. Masaya naman si Lucio dahil madami siyang makukuhang weapon. Samantala si Lu Xiaoyu naman ay ginawang dart target ang drawing na mukha ni Lucio dahil sa buwisit niya dito. May nakita naman siyang box. Nang buksan niya ito ay may box pa ulit. Paulit-ulit ang ganang process hanggang mabuksan niya ito at may lamang potato chip. May nakalagay pa na letter. Kaya hindi niya na ito kinain at sinarado ulit. Naglakbay naman ang mga taga-Heavenly Network para hanapin si Lucio. At pinag-usapan nila na maganda sana kung sumali si Lucio sa kanila. Dahil mas mataas chance nila na makalaban sa mga zombie, may nakita naman sila na mga abo ng zombie na pinagtaka nila kung sino tumapos sa mga ito. Natakot naman mga estudyante at sinabi na baka si Lucio ang tumalo sa mga zombie. Dahil napansin nila na wala na ang weapon ng mga ito, may bigla naman dumating at nag-report na ang mga bantay ng core ng ruins ay may hinahabol. Kaya nagplano na sila na i-ambush sa likod ang mga zombie. At kung masira nila ang barrier ay makakapasok na sila sa core ng ruins. Samantalang si Lucio naman ay busy sa pag-akyat habang dala niya ang mga nakolekta niyang weapon. Nakahanap naman siyang lugar na pwede siya mag-train at nang tignan niya ang mga points na nakuha niya sa mga zombie ay natuwa siya. Kumuha naman siya ng celestial fruits,
at nag-concentrate at nag-level up ulit na kinatuwa niya. Nagready na ang grupo ng mga Heavenly Network para atakihin ang mga zombie nang bigla may umatake dito na kinagulat nila. Mas kinagulat nila nang makita nila na si Lucio ito. Sinamantala naman nila ang pagiging busy ng zombie kay Lucio para umatake pero nang makababa na sila ay halos natalo na ni Lucio lahat ng zombie. Nang matalo na niya mga zombie ay masaya naman niya sinabi sa mga ito na pwede na sila mag-relax dahil natalo na niya mga zombie. Lumapit ang isa sa taga Heavenly Network pero biglang sinabi